Kuya Lawrence. Ako si Ate Tess. At ako naman si Ate Mai. At kami ang mga kasama niyo sa pag-aaral ngayon. Ano bang gagawin natin? Siyempre meron tayong maririnig ng mga kwento tungkol sa Biblia at mga kawitan at ano pa? Siyempre, hindi mawawala mga bata ang mga palaro. Siyempre, exciting yan eh, para mas lalong maging masaya. Mga bata, handa na ba kayo? Umpisa na natin! Tayo ay masaya nandito sa ating 5-day club upang malaman natin ang pag-ibig ni Jesus. Mag-aaral, mag-aawitan, salita niya ay mamumuhay. Tayo ay masaya nandito sa ating 5-day club. Mga magkaibigan, dapat habang buhay. Tayo ay masaya nandito sa ating 5-day club upang malaman natin ang pag-ibig ni Jesus. Mag-aaral, mag-aawitan, salita niya ay ipamumuhay. Tayo ay masayang nandito sa ating 5-day club. Mga magkaibigan, dapat habang buhay. Bago tayo magsimula, tayo muna ay mananalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At sa ating pakikipag-usap sa Diyos, basahin nga natin ang salitang ito, purihin ang Diyos na pag-ibig. So, maaari natin purihin ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. So, paano tayo mananalangin? Iyuyuko natin ang ating ulo, ipipikit natin ang ating mata, at tayo may kipag-usap sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na kami po ay makakapag-aral ng patungkol sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat bata na maunawaan ang aming pag-aaralan at patuloy kaming bigyan ng kasiyahan sa pag-aaral sa inyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, o mga bata, para mas maging maayos ang ating pag-aaral, meron tayong 3 rules. Alam niyo, mapalad tayo mga bata kasi meron tayong bisita ngayon. Narito kasama natin si, mga bata, ang pangalan niya ay si Buknoy. O Buknoy, bumati ka na muna sa kanila. Kaya mga bata! Hi! Kamusta kayo? O ayan, o Buknoy ha, ikaw ang magsasabi sa kanila ng mga rules o yung 3 rules. Sige nga, pwede mo na bang sabihin sa kanila kung ano yung rule number 1? O sige po, mga bata, ang rule number 1 ay tahimik. Ayan, o mga bata, yun yung rule number 1 natin ha. Dapat lagi lang tayong nakikinig ng mabuti. O sige, Buknoy, sabihin mo na sa kanila yung rule number 2. Mga bata, ang rule number 2 ay maupo ng maayos. Ayan, o yun ha, mga bata, madali lang naman yung 3 rules. No? Yung pangalawa ay maupo ng maayos. O sige, yun namang pangatlo. Ano nga yung pangatlo? Ang pangatlo po ay itataas ang kanang kamay kapag ka meron kang gustong sabihin. O kaya naman, gusto mong pupunta ka ng CR, basta magtaas ka lang muna ng kamay. O yun mga bata ha, 3 rules lang yun. Sana ay natandaan mo ang 3 rules natin ngayon. Buknoy, mga bata, may chika ako sa inyo. Ay, talaga po? Oo, pero yung chika na ito, hindi ito basta chismis ha. Ito ay totoo, katotohanan mula sa Biblia. At maririnig din natin sa awit natin kung ano yung sinasabi ng patungkol sa salita ng Diyos. Pakinggan niyo yung awit na ito. You're gonna tell everyone you know about Jesus. You're gonna tell them that He is the only way. You're gonna tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. You're gonna tell them that He came to be
ano po yung ibig sabihin ng tell everyone? Buknoy, ang ibig sabihin ng tell everyone ay sabihin sa lahat. So mga bata, anong sasabihin natin sa lahat? Yung patungkol sa Panginoong Jesus. Nakinig ka ba sa awit, Buknoy? Siyempre naman po. O diba, sinasabi dun sa awit, tell everyone you know about Jesus. Sabihin mo sa mga tao ang patungkol kay Jesus, kung ano ang kanyang ginawa, na siya ay naparito dito sa mundo. He came to earth, sabi dito sa awit, that you gotta tell them that He came to earth to die for our sins. Si Jesus ay tinanggap ang parusa ng ating kasalanan nung siya'y namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Kaya dapat magtiwala ka sa Kanya, bata. At kung ikaw ay nagtiwala na sa Panginoong Jesus, sabihin mo rin ito sa iba. Ikaw din, Buknoy, ipagsabi mo rin sa iba ang patungkol sa Panginoong Jesus. Naintindihan mo ba? Ipagsasabi ko po si Jesus sa iba. Oo, ikaw din, bata, ipagsabi mo rin si Jesus sa iba. Maaari mong awitin ang awit na ito para makilala nila ang Panginoong Jesus. Sige, tayo lahat at Buknoy, sabayan natin sila sa pag-awit at pag-action. Sige po. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. You gotta tell them that He came to earth to be a sacrifice for men. You gotta tell them that He died for them and then He didn't stay dead, but He rose again. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. You gotta tell them that forevermore their Savior He will be. You gotta tell them that they trust in Christ, that they're gonna be His for eternity. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. They will open up their hearts to Him today. Word up! Kada araw, Buknoy, ay meron tayong word up na matututunan. At ang word up natin sa araw na ito ay, basahin nga natin, si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Okay mga bata, sa tuwing isisigaw ni Buknoy yung word up, babasahin natin at isisigaw natin ang ating word up. Isa pa nga, Buknoy, Word up! Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Mga bata, marahil ay nabasa nyo na ang mga salitang narito. Sige, subukan nga natin basahin. Marahil, baka, siguro. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang ito? Tama, ito ay hindi tiyak. O pwede kang magduda na hindi ito mangyayari. Halimbawa, marahil mahal ka ng Diyos. Baka nakikinig ang Diyos sa iyong panalangin. Siguro ililigtas ka ng Diyos kung magtitiwala ka sa Kanya. Di ba? Hindi ka sure na mangyayari. May duda ka kung totoo ba ang mangyayaring ito. Pero kung tinanggal natin ang mga salitang ito, makakasigurado tayong totoo ito. Mahal ka ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa iyong panalangin. Pag magtitiwala ka sa Diyos, ililigtas ka niya. Ito ay tunay na pangako ng Diyos at ito ay totoo. At pwede mo tong paniwalaan. Ganon din sa mapag-aaralan natin sa Biblia. Ang Biblia ay totoo, ito ay walang duda, ito ay tiyak dahil ito ay mula mismo sa Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. At kahit ito'y sinulat ng mahigit 2,000 years ago, pwedeng-pwede mo to at dapat mo itong paniwalaan. Talata na ating mapag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa Roma 10:13. Yung Roma, yun yung pangalan ng aklat. At yung 10 naman, yun naman yung malalaking number, yun yung tinatawag na kabanata. At yung 13 naman, yun naman yung maliliit na number, yun naman yung verse. Babasahin ni Teacher Tess mula sa kanyang Biblia. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon
ay maliligtas. Gumawa ako dito ng mas malaking visual para mas mabasa natin ng magkakasama. Babasahin muna natin kung saan matatagpuan yung ating talata o yung address o yung reference ng ating talata. Magsisimula tayo sa Roma 10:13, yung buong talata, at matatapos tayo sa Roma 10:13. Sige, subukan natin mga bata. Roma 10:13. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Ano daw ang mangyayari sa lahat ng tumatawag sa Panginoon? Tama, maliligtas. Ang ibig sabihin ng maliligtas dito ay maliligtas mula sa kaparusahan ng kasalanan. Tandaan niyo mga bata, ang Diyos ay pag-ibig, ngunit ang Diyos din ay makatarungan at dapat niyang parusahan ang kasalanan. Ang kasalanan ay mga bagay na iniisip mo, sinasabi mo o ginagawa mo na mali na ayaw ng Diyos, at ang kaparusahan na ito ay habang panahong pagkahiwalay sa Kanya. At tanging sa pangalan lang ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Ang Panginoon na tinutukoy dito ay walang iba kung hindi si Jesus. Si Jesus ay Diyos, siya ay perpektong anak ng Diyos. Hindi siya sumuway sa utos ng Diyos at hindi siya karapat-dapat na maparusahan. Pero kusang loob niyang ibinigay ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. Tinanggap niya yung pinakamabigat na parusa para ikaw at ako ay mapatawad o maligtas sa kaparusahan ng ating kasalanan. Siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at hindi natapos doon mga bata. Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay muli. At ngayon si Jesus ay nasa langit na kasama ang Diyos Ama. At sinasabi dito, maliligtas kung ikaw ay tatawag. Ang pagtawag dito na ibig sabihin kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya ng buong puso mo, ng buong isip mo, sa ginawa ni Jesus para sa iyo, ikaw ay maliligtas. At bata, kung ikaw ay tumawag na sa Panginoong Jesus, ikaw ay ligtas na. Maaari mong pasalamatan ang Diyos, panghawakan mo ang Kanyang pangako, at hilingin mo sa Diyos na tulungan ka niya na laging sumunod sa Kanyang mga utos. Ngunit bata, kung ikaw ay hindi pa tumatawag sa Panginoong Hesus, hindi ka pa naniniwala sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nais ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. At maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng panalangin. Ngunit ang panalangin ay hindi ito nakakapagligtas kung hindi yung pagtitiwala mo sa Panginoong Hesus sa Kanyang ginawa. Mamaya sa Bible lesson natin, ay makinig ka pang mabuti para maunawaan mo kung paano ka tatawag at kung paano ka maliligtas mula sa iyong kasalanan. Sige, basahin nga natin muli ang ating talata. Roma 10:13. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Roma 10:13. Para mas masaulo natin ang ating talata, tayo ay maglalaro. Ang lalaroin natin ay Guess Who? Luma 10:13. Sino kaya yun? Word up! Si Jesus lang ang tanging tagapagligtas! O sige, ngayon mga bata, ay aawit tayong lahat ha. O para mas maayos yung ating pag-awit, tumayo tayong lahat. Awitin natin. Ang Diyos ay buhay, ito ay totoo, siya ay pag-ibig. Di nagbabago, walang hanggang Diyos, magpakailanman. Diyos na buhay, walang hanggang nagmamahal. Siya ay buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay. Siya ay buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay.
Sinugo ng Diyos si Jesu Kristo upang akuin ang kasalanan ko. Sa krus siya'y namatay, buhay niya'y inalay, at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Siya'y buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay. Siya'y buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay. Di ka iiwan, siya'y laging nariyan sa panalangin. Ika'y pakikinggan anumang oras o kahit saan. Tawagin lamang Jesus kanyang pangalan. Siya'y buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay. Siya'y buhay, walang hanggan, nagmamahal sa akin ng tunay. Word up! Si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Hello mga bata! Napapansin niyo ba na paulit-ulit na lamang ang mga kaganapan na nangyayari sa mundo? Ngunit alam niyo ba na merong mahalagang pangyayari o kaganapan na naganap makalipas ang 2,000 taon at ito ay hindi na mangyayari pa? Pakinggan natin kung ano ito. Isang araw ay may isang dalaga na naninirahan sa malayong bayan. Ang dalagang ito ay hindi siya sikat o mayaman. Siya ay pangkaraniwan lamang, pero may isang pangyayari na kanyang ikinagulat. May isang kakaibang bisita na pumunta sa kanyang bahay at sinabi, "Magalak ka, sapagkat sumasayo at kinalulugdan ka ng Diyos." Nagulat ang dalaga nung makita niya ang kakaibang bisitang ito. At sinabi sa kanya na huwag kang matakot sapagkat ikaw ay pinili ng Diyos para sa isang magandang layunin. Ikaw ay magdadala ng isang sanggol at ito ay tatawagin mong Jesus. Hindi maintindihan ng dalaga kung anong sinabi ng anghel. At sinabi niya, paano mangyayari ito sapagkat ako ay isang dalaga at hindi pa ako ikinakasal? Ngunit sinabi ng anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at sasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang sanggol na ito ay tatawaging Jesus at siya ay magiging dakila, tatawaging anak ng Diyos. Maraming bumabagabag sa isipan ng dalagang ito. Marahil hindi niya pa talaga naintindihan at siya ay natatakot kung imposible ang bagay at kaganapan na ito na mangyari sa kanya. Pero sabi ng dalaga, kung ito ang magandang plano o layunin ng Diyos, handa akong maging tagapaglingkod niya. So, matapos na sabihin ng anghel ang magandang balita na yon, siya ay umalis na sa kanyang tahanan. At habang ang dalagang ito ay nakaupo sa kanyang tahanan, ay maraming bumabagabak sa kanyang isipan o gumugulo sa kanyang isipan. Paano mangyayari kaya ang bagay na to? Pero sa isip niya, walang imposible para sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. At ito ay napag-isip-isip niya na paano kaya kung may maniniwala kaya sa aking kwento at ano na lamang ang sasabihin ni Jose na kanyang mapapangasawa. Nang malaman ito ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao, nabagabag din ang kalooban ni Jose. Pero alam nyo ba na nagpakita rin ang anghel kay Jose upang sabihin ang magandang balita na ang sanggol na ipinagdadalang ni Maria ay mula sa Diyos at ito ay magiging anak ng Diyos. Malugod na tinanggap ni Jose ang balitang ito. Para sa kanya, ito ay isang malaking karangalan na pangalagaan ang sanggol. Pero alam nyo ba, isang araw habang si Maria ay malapit ng manganak, kinakailangan nilang pumunta sa Bethlehem. Ang Bethlehem, mga bata, ay bayan na kung saan ipinanganak si Jose. Sabi ni Maria, ngayon ba ay maaari na tayong magtungo doon? Sabi naman ni Jose, oo, kailangan nating magtungo sa Bethlehem kasi ito yung inuutos ng emperador na lahat ng mga tao na kanyang nasasakupan ay kinakailangang magparehistro at ipatala ang pangalan. Na kahit na mahirap sa kalagayan ni Maria,
sila ay naglakbay patungo sa Bethlehem. Marahil ginamit nila ang asno para sila ay makarating sa bayan na iyon. At nung sila ay nasa Bethlehem na, napakaraming tao na dumayo din sa bayan na yun kasi kinakailangan nila magpatala o magparehistro. At bawat bahay na kanilang matuluyan o mapuntahan ay wala ng lugar para sa kanila. Pagod na si Maria dahil nga sa kanyang pinagdadalang tao, di ba? Pero sabi ng mga may-ari ng mga panuluyan, pasensya na po, wala na pong bakanting kwarto para sa inyo. Kaya muling naglakad at naghanap ng lugar si Jose at Maria para makapagpahinga siya. At may isang lalaki na nagmungkahi sa kanila, sabing gano'n ng lalaki, kung nais ninyo, Maaari po kayong tumuloy dito sa aming kwadra. Ang kwadra mga bata. ito yung mga lugar kung saan nakakulong ang mga hayop. Wala silang ibang mapagpipilian at hindi ito ang kanilang inaasahan. Kaya malugod na lamang tinanggap ni Jose at ni Maria ang mungkahi ng lalaking iyon. At sila ay tumuloy doon sa sabsaban. At marahil marami ding mga hayop sa paligid na yon. Naririnig niyo ba yung tinig na yon? Oo, mga bata. Yun ay tinig o tunog ng isang iyak na sanggol. At doon din mismo sa lugar na yon ay ipinanganak na ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Inihiga nila ang sanggol na ito at nababalutan siya ng tela upang maging komportable sa pagkakahiga ang sanggol na ito. Marahil pinagmamasdan nila ang sanggol, no? Na ito nga ang sinasabi ng anghel na anak ng Diyos. Kakaiba ang sanggol na ito, mga bata. Hindi siya karaniwan sapagkat siya ay magiging dakila. Siya ang tatawaging kaisa-isang anak ng Diyos. Ang Diyos na sinasabi ng anghel na ito, siya yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Siya ay naroon na sa pasimula pa. Sa katunayan, siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na narito sa ating mundo. Sinasabi nga sa talata, sa 1:3, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Bata, maging ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw at ako ay ginawa niya. At tayo ay mahal ng Diyos. Ang sanggol na ito ay banal at perpekto. Siya ay tatawaging Jesus. Sabi ng anghel, ito ang ipapangalan ninyo sa kanya. Tatawagin niyo siyang Jesus. Ang Jesus, mga bata, ay may kahangahangang kahulugan. Nang ibig sabihin ay tagapagligtas. Sabihin niyo nga, mga bata, tagapagligtas. Oo, tagapagligtas saan? Siya ang ating tagapagligtas dahil tayo ay humaharap sa matinding kapahamakan at kailangan natin ng kaligtasan dahil sa ating mga kasalanan. So, dumating ang panahon na ang batang ito ay ipinanganak nga sa sabsaban. Sa araw ding iyon o sa labas ng lungsod ay may mga matyagang nagbabantay ng mga pastol sa kanilang mga alagang tupa at biglang nagliwanag ang kalangitan. Nagulat sila at natakot. Paano yung nagulat, mga bata? Ha? At natakot. Yan. Ano kaya yung nakita nila? Nakita nila na biglang nagliwanag ang kalangitan at nagpakita sa kanila ang isang anghel. Kakaibang nilalang ito. Marahil ito yung unang pagkakataon na nakita nila ang anghel na ito. At sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Sapagkat sa araw na ito ay ipinanganak ang inyong tagapagligtas. Siya ang kataas-taasang Diyos na magliligtas ng inyong mga kasalanan. Luwalhati sa kalangitan, sabi ng mga anghel, biglang naglabasan ang napakaraming anghel at sila ay nagpuri sa Diyos sapagkat sa araw na yon ay gumawa ng kamangha-mangha ang Diyos sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus. No? Mga bata, hindi lang yung pagiging naipanganak ang ating tagapagligtas, meron ding isang mahalagang kamanghamanghang bagay ang ginawa ng Diyos. Ito ay yung kanyang buhay na ibinigay niya para sa atin. Marahil ang batang ito ay lumaki, nakagaya natin, namuhay siya ng
karaniwang tao. Pero kailanman ay hindi siya nagkasala sapagkat siya ay Diyos na matuwid at hindi nagkasala kailanman. Pero dumating ang panahon na siya ay lumaki, pinahirapan ng mga tao. Siya ay pinarusahan at tiniis niya ang hirap ng ating mga kasalanan. Kasi sabi sa Galatia 1:4 na inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Dahil ito lang ang tanging paraan para tayo ay maligtas. So, ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin na bagamat siya ay Diyos at pinili niyang maging tao upang ipakita sa atin na tayo ay mahal niya. Sapagkat dahil sa kasalanan, tayo ay malalayo sa Kanya. Ano ba ang kasalanan, mga bata? Naranasan mo na bang magsinungaling? Naranasan mo na bang sumuway sa Diyos? O sumuway sa iyong mga magulang? Kung nagawa mo na ito, ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, sabi sa Roma 3:23, na ang lahat ay nagkasala. Bata o matanda, lahat tayo ay hindi gumagawa ng kalugod-lugod sa Diyos. Kagaya ng, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng kasalanan na ginagawa ng batang kagaya mo? Ito ay ang pagsisinungaling. O kaya nakikipag-away. Ikaw ay sumusuway sa iyong mga magulang. Lahat ng yan ay kasalanan at ito ang dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Pero ang kasalanan ay merong kaparusahan. Ito ay pagkahiwalay sa Diyos ng habang panahon. Pero mga bata, merong pag-asa. Anong sabi sa ating word up, mga bata? Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Kaya merong pag-asa, mga bata. Ang pag-asa natin ay si Jesus na siya ang magliligtas ng ating mga kasalanan. Ganon din, mga bata, ang mga pastol na ito na nagbabantay sa kanilang mga tupa ay nangangailangan din ng kaligtasan. Kaya nung marinig nila ang magandang balita at umalis na ang mga anghel, biglang dumilim ang kalangitan. Sabi ng mga pastol, kailangan nating magtungo doon sa Bethlehem kung nasaan ang ipinanganak na tagapagligtas. Mga bata, itong mga pastol na ito, hindi lang nila basta narinig yung balitang ito, kundi nais din nilang makita ng personal ang tagapagligtas. Kaya hindi sila nagpatumpik-tumpik pa. Sila ay nagtungo doon sa lugar kung saan ipinanganak ang tagapagligtas. Sabi ng mga pastol na to, dalian na natin para makita natin ang sanggol na iyon na sinabi ng anghel. Kaya, alam nyo ba mga bata, yung mga pastol na ito, hindi lang basta nila narinig yung mensahe, kundi pinaniwalaan nila na merong isang sanggol o tagapagligtas na ipinanganak. At sila rin ay nagtungo upang makita nila yun. So pagdating nila doon sa lugar na yun, ano kaya yung palatandaan nila na ibinigay sa kanila ng anghel para makita nila ang sanggol? Sabi ng ng anghel, makikita nyo ito doon sa sabsaban na ang sanggol ay nababalot ng tela at nakahiga siya doon sa sabsaban, sa kulungan ng mga hayop. At habang naglalakbay ang mga pastol, malayong paglalakbay yun, kahit siguro napagod na sila or nauuhaw na sila, nagpatuloy sila sa paglalakbay kasi nasasabik silang makita ang tagapagligtas. At nakita nga nila yung lugar na yun na sinasabi ng anghel. May nakita silang lalaki at babae at yung sanggol na nakahiga sa sabsaban. Buong pananabik ang kanilang naramdaman nung matagpuan nila ang sanggol na to. Marahil nung makita nila ay lumuhod pa sila sa tabi nung sanggol na yun. Dahil kinikilala ng mga pastol na ang batang ito ang sinasabi ng mga anghel na tagapagligtas. At sinabi nila ng mga pastol na to kung ano yung binalita ng anghel kina Maria at Jose. Totoo ngang ito ang kanilang hinihintay na matagal ng tagapagligtas. Hindi nagtagal, kinakailangan na bumalik ng mga pastol sa kanilang mga alagang tupa. At habang pabalik sila ng burol, nito sila at ipinamalita ang mabuting balita na ibinigay sa kanila ng anghel. Sabi nila, magalak kayo dahil ipinanganak na ang tagapagligtas na kanyang ipinangako. At lahat ng yun na kanilang nasaksihan ay nakumalat sa buong mundo. At hanggang ngayon ay naririnig natin ito ng tungkol sa mabuting balita. Mga bata, maaari ngayon narinig mo siya pero kung wala kang ginagawang action tungkol dito, ay ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan.
Ang kasalanan, mga bata, ito ang magdadala sa iyo upang ikaw ay mapahamak at maglalayo sa iyo sa Panginoon. Ngunit mga bata, merong pag-asa. Sabi nga sa ating word up, si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Sabi sa Roma 10:13 na maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon at kung gagawin mo itong mga bata na ikaw ay kikilala sa Panginoon at aaminin mo na ikaw ay makasalanan, sabi doon sa pangako niya, ikaw ay maliligtas. Marahil sa ngayon, meron ka pang katanungan o meron pang gumugulo sa isipan mo, maaari kitang makausap at magagalak ako na ipaliwanag sa iyo ang bagay na ito tungkol sa paano mo gagawin ang pagtanggap sa Panginoon. Kaya mamaya mga bata, bago kayo umuwi o pagkatapos ng ating pag-aaral, maaari kang magpaiwan doon sa gilid. Kakausapin kita at ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang gagawin mo upang makilala mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Okay kids, it's time to tell the truth! Oras na para sabihin natin ang katotohanan. Sabihin mo nga, tell the truth. Tell the truth. Anong katotohanan ang dapat nating malaman at sabihin sa iba? Ang unang katotohanan ay Jesus Christ is God the Son. Si Jesus ay Diyos Anak. Ang Diyos, mga bata, ay iisa. May iisa tayong Diyos, pero siya ay may tatlong persona. Ang tawag doon ay Trinity. Sabihin mo nga ulit, Trinity. Ang ibig sabihin ng Trinity ay meron tayong iisang Diyos, pero may tatlong persona o gawain ang ating Diyos. Ang Diyos Ama, ang siyang lumikha ng lahat ng bagay katulad ng langit, lupa, at siya rin ang lumikha sa iyo at sa akin. At ang Diyos Anak, si Hesukristo. Si Hesukristo ay Diyos na naging tao upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ang Diyos Espiritu Santo, siya yung nananahan sa ating puso kapag ikaw ay totoong nagtiwala sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. So, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, sila yung tinatawag na Trinity, pero sila ay iisa. Tatlong persona, pero iisang Diyos. Marahil hindi mo pa ito lubusang maunawaan sa ngayon, pero habang ikaw ay lumalago sa pagkakakilala sa ating Panginoon, ito ay lubusan mong maiintindihan. At dahil ito ay katotohanan, ito ay truth, dapat natin itong tanggapin sa ating puso at isipan. Paano ba natin nasabi na mayroong Diyos? Dahil tignan mo ang kapaligiran. Mayroong Diyos dahil may Diyos na manlilikha. Lumikha sa mga puno, sa halaman, maging sa sarili mo kapag tinignan mo ang kamanghamanghang disenyo ng Diyos sa iyong sarili, malalaman mo na may manlilikha. May Diyos na manlilikha. At paano natin nasabi na si Jesus nga na naging tao ay Diyos? Dahil siya ay gumawa ng mga himala. Sa ating kwento, narinig mo na si Jesus ay ipinanganak dito sa mundo. Siya ay Diyos, ipinanganak upang maging tao dahil kailangan niyang iligtas ang tao. Pero siya rin ay Diyos dahil habang nabubuhay siya dito sa mundo, ay gumawa siya ng mga himala. Ang himala, bata, ay tanging Diyos lang ang makakagawa. Anong himala yung kanyang ginawa? Alam mo ba, nung nandito siya sa mundo, nagpakain siya sa 5,000 tao gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda. At bukod pa doon, si Jesus mismo ay nagsabi na siya ay ang anak ng Diyos. At ang isa sa kanyang alagad, si Tomas. Si Tomas, nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo doon sa krus at muling nabuhay at nung nagpakita sa mga alagad, wala noon si Tomas, kaya ang sabi ni Tomas, hindi ako maniniwalang nabuhay ang Panginoong Hesus hanggat hindi ko makikita yung butas sa kanyang mga kamay, yung sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran at hindi ko nahahawak yung aking mga daliri doon. Kaya naman, makalipas ng mga ilang araw nung sinabi yun ni Tomas, ay nung nagtipon-tipon ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus sa isang saradong lugar, ay bigla na lamang nalang nakita sa kanilang kalagitnaan ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, Tomas, halika, tignan mo ang butas dito sa aking mga kamay at ilagay mo ang iyong daliri dito. At
tignan mo rin ang sugat sa aking tagiliran. Kaya naman, sinabi bigla ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nagtiwala si Tomas dahil nakita niya ng personal, nakita ng kanyang mga mata ang sugat sa kamay at paa ng ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mas mapalad ang mga nagtitiwala kahit hindi nila nakikita. Kaya bata, tayo sa panahon natin ngayon, di natin nakikita ang Panginoong Hesus dahil siya ay nasa langit na, pero kasama natin ang Diyos Espiritu. At ang Diyos Espiritu ay bagamat hindi natin nakikita, nararanasan natin ang kanyang pagsama at presensya. Kaya mga bata, magtiwala ka na si Jesus ay Diyos. Sabihin mo nga, si Jesus ay Diyos. Sa English, Jesus Christ is God the Son. Kaya, wag mo siyang tatawagin Papa Jesus o kaya bro. Lalagyan natin ng paggalang ang pagtawag natin sa Panginoong Yesus. Sa halip na Papa Jesus, tawagin natin ang Panginoon bilang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Sabihin mo nga, Panginoong Jesus. At dahil bibigyan mo ng paggalang, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kapag naglalaro o nagbibiruan lang kayo, babanggitin mo ang pangalan ng Panginoon. Huwag! Yun ay kasalanan. Bibigyan natin ng paggalang ang pangalan ng Panginoon dahil siya ay Diyos. Sabihin nga natin, Jesus Christ is God the Son. O sige, ngayon mga bata, ay aawit tayong lahat ha. O para mas maayos yung ating pag-awit, tumayo tayong lahat. Awitin natin. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. You gotta tell them that He came to earth to be a sacrifice for men. You gotta tell them that He died for them and then He didn't stay dead, but He rose again. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. You gotta tell them that forevermore their Savior He will be. You gotta tell them that they trust in Christ, that they're gonna be His for eternity. You gotta tell everyone you know about Jesus. You gotta tell them that He is the only way. You gotta tell them that He'll live in them forever. They will open up their hearts to Him today. They will open up their hearts to Him today. Word up! Si Jesus lang ang tanging tagapagligtas! Mga bata, ikaw kaya, pagka malaki ka na, ano kaya yung pangarap mo? Ano yung gusto mong maging? Alam nyo, kadalasan ang mga tao, maging ang mga bata, pag tinatanong, gusto nila maging doktor, teacher, sundalo. Pero dito sa ating kwento ngayon, mga bata, merong isang babae. Medyo kakaiba yung nagustuhan niyang maging paglaki niya. No? Una, ano kaya yun? Tsaka, sino kaya yung batang babae na tinutukoy natin? Yan ang ating aalamin sa kwento natin ngayon. Mga bata, ang tinutukoy kong batang babae, walang iba kung hindi si Mary Slessor. Ayan. Ano nga ang pangalan niya, mga bata? Mary Slessor. Sila ay nakatira ng pamilya niya sa Dundee, Scotland. Ayan. Alam nyo, yung lugar na yun, medyo malamig doon. No? Pero, alam nyo ba, meron nga siyang mga kapatid at meron din siyang, syempre, nanay at tatay. Minsan, pagka araw ng Sabado, mga bata, ay laging nag-aantay itong si Mary sa kanyang tatay. Makikita natin dito sa larawan. Nag-aantay sila. Si Mary at saka yung mother niya. Sa pagdating ng tatay niya. Kasi yung tatay niya galing sa trabaho at sweldo. At alam niyo ba ang malungkot? Palainom kasi yung tatay niya. At madalas yung pera doon lang napupunta. Kaya nga, di antay sila ng antay. Maya-maya nga, dumating na yung tatay. Biglang bumukas yung pinto. At mapapansin ninyo mga bata, meron lang parang, hindi natin alam kung magkano yung pera na yun na inilapag doon sa alamesa. Sapagkat bata, yun lang ang natira sa sinweldo
naubos na naman sa pag-iinom. Nakakalungkot, ano? At alam niyo ba, isa pang nakakalungkot, wala namang ginagawang masama si Mary, pero alam niyo ba, bigla na lang siyang sinampal ng tatay niya, tapos inilabas siya ng tatay niya doon sa labasan, madilim na noon, gabi na. At malamig pa. Kaya nga, naku, para ko nang naramdaman at nakita kung anong sitwasyon ni Mary. Malamang ay nagsasabi siya, Mami, tulungan mo naman ako. Ang lamig-lamig dito. Parang ganun siguro ang pangyayari noon. Pero wala namang magawa yung nanay niya kasi baka naman siya naman yung sasaktan. At alam niyo ba, magdamag nandoon si Mary hanggang sa nakapasok lang siya nung yung tatay niya ay pumasok na ulit sa trabaho. Alam niyo, itong si Mary, nung maliit pa siya, medyo pasaway din siya. Siguro, parang makaka-relate kayo dun sa salitang pasaway, ano? No, marahil si Mary ay hindi rin madalas sumusunod sa magulang o baka nang aaway din siya. At merong isang matanda, no? Merong isang lola, no? Siya ay nagtuturo ng Biblia. Yan, makikita natin sa larawan. Napansin itong lola, itong si Mary, tsaka yung mga kaibigan niya, naglalaro doon sa labas. At inimbitahan niya at nakakatuwa sapagkat si Mary ay pumunta doon, sumama siya doon sa pag-aaral ng Biblia. At alam niyo ba mga bata, doon sa pag-aaral ng Biblia, nakita ni Mary at naunawaan niya, makasalanan pala siya. Kasi nga, pagiging pasaway niya, marahil nagsisinungaling, nang aaway, nakita niya na siya ay makasalanan. At nakita niya rin sa pagtuturo ng Biblia na may parusa yung kasalanan. Dahil sa kasalanan niya, hindi siya makakapunta sa langit. Kaya alam niyo, nakakatuwa. Dahil doon sa mga oras na yon, naniwala si Mary sa Panginoong Hesus para mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Nakakatuwa, di ba mga bata? At alam niyo, simula noon, nung si Mary ay naniwala na kay Hesus, alam niyo ba, gustong-gusto niyang basahin ang Biblia. Kaya alam niyo, kahit na nasa trabaho na siya or nasa pag-aaral, lagi siyang nagbabasa ng Biblia. Mga bata, alam nyo, hindi madali. Baka iniisip ninyo na porki naniwala na kay Jesus, maayos ng lahat. Alam nyo ba na si Mary, meron siyang naranasang malungkot at kumbaga hindi nakakatuwang pangyayari sa buhay niya. Minsan kasi na yung tatay niya, dahil sa palainom, tinanggal sa trabaho. Kaya naman ang nangyari, si Mary na lang yung kinakailangan magtrabaho. Pagkatapos, nagtutulong sila ng kanyang nanay para lang doon sa kanilang kailangan sa buhay. At alam niyo ba mga bata, pinakapaborito kasi ni Mary na pumunta doon sa simbahan. Kada kasi linggo, merong silang pagpunta sa simbahan. At doon sa pagsamba nila, sa pagpunta nila sa church, ni Mary Slessor at ng mother niya at ng mga kapatid niya, ay bumisita yung isang missionary. No, mga bata, ang missionary, ito ay isang tao na naniwala kay Jesus, na ginugusto niya rin na yung iba pang mga bata, ibang mga tao, makakakilala rin kay Jesus. Merong isang missionary doon sa lugar ng Calabar. Ayan, doon sa West Africa. Ang pangalan ng missionary na ito mga bata ay si William Anderson. Si William Anderson ay missionary sa Calabar, sa West Africa. At doon, napakinggan ni Mary na doon sa lugar ng Calabar, mayroong mga tribo. Kumbaga, parang grupo ng mga tao, nag-aaway sila, nagpapatayan. Alam niyo ba, nakakalungkot pa nga. Dahil ang mga tao doon, hindi naniniwala sa totoong Diyos. Ang pinaniniwalaan nila yung mga iba't ibang mga espiritu. Alam niyo ba, mga bata, mapapansin ninyo, merong nanay dito, may karga-karga na 2 sanggol, kambal. At doon sa lugar na yon, pagka merong kambal, ang isip ng mga tao doon, ito ay malas. Magdadala yan ng kamalasan sa buhay. Baka may mamamatay, merong baka hindi mangyayari yung mga pananim nila ay hindi magbubunga ng maayos. Kaya dapat papatayin yung 2 sanggol na yon. Nakakalungkot. Kaya makikita ninyo si Mary habang siya ay nakikinig. Ano mapapansin ninyo kay Mary, mga bata? Diba para bang, siguro sa isip niya, paano yun? Parang gusto kong pumunta doon. Kinakailangan pumunta ang mga tao doon para masabihan ang mga tao tungkol kay Jesus. At yun nga yung sinabi rin ni William Anderson na nangangailangan pa ng mga missionary sa lugar na yon. Pero siguro sabi ni Mary sa isip niya, paano ko naman kaya magagawa yun? Ako naman ang nagtatrabaho sa amin. So sa madaling salita, ang ginawa na lang ng nanay niya at ni Mary,
pinagpe-pray na lang nila ng pinagpe-pray muna yung tungkol sa pangangailangan doon sa West Africa, sa may Calabar. Alam nyo, habang si Mary nagtatrabaho, tumutulong sa pamilya, ay na-assign si Mary na magturo ng mga bata. Kasi doon sa lugar nila, merong isang street doon. Ang street ay Queen Street, na kung saan mayroong mga masasamang mga bata. Kumbaga, para ding grupo-grupo at nag-aaway-away din sila. At alam nyo ba, hindi namamalayan ni Mary nung siya ay papunta na doon para magturo. Naku po, hindi niya namamalayan, nandoon na pala yung mga grupo ng kabataang ito. At makikita natin dito sa larawan mga bata, meron yung pinakapinuno ng grupo ng kabataan, meron siyang hawak na parang tali na mayroong matulis na bakal. Alam niyo ba, ipinulupot yun ang ipinulupot kay Mary hanggang nakatapat na sa kanyang muka. Oy, ikaw subukan mo na bumalik ka pa dito. Talagang sasaktan ka na namin. Pero alam niyo, mapapansin niyo kay Mary, nakatingin lang siya doon sa puno ng mga kabataan. No? At para bang sa tulong ng Diyos mga bata, kasi nga naniwala na siya kay Jesus ay nadaig niya yung takot. Kumbaga hindi siya nagpadala doon sa takot na ginagawa sa kanya. Kaya nga napansin niyo nung pinuno, nung namumuno doon sa kabataan, sabi niya, mukhang matapang ka. Sige, simula ngayon, pwede ka nang pumunta dito. Walang mananakit sa'yo, kaming bahala sa'yo rito. Grabe no mga bata. Totoo pala talaga no, na pag tayo nagtiwala sa Diyos. At alam niyo ba, sabi pa ni Mary, uy, naku, nakakatuwa naman yan. Ano? O sige, sumama ka na lang sa amin dito sa pagtuturo ng Biblia. At alam niyo ba, nangyari nga yun. Hanggang sa yung mga bata na yon ay pumunta doon at naniwala din yung iba sa Panginoong Yesus. Dumating ang pagkakataon, namatay na yung tatay niya, siya na rin yung tatay ni Mary, at siya na talaga ang inasahan. Pero dahil malalaki na rin yung kapatid niya, nakapagtrabaho na rin, naku po, pwede na siya ngayong mag-decide para pumunta sa lugar ng Calabar, para doon nga ay maging isa siyang missionary. Pero ang tanong mga bata, papayagan kaya siya ng nanay niya? Kasi nga, sasabihin sa kanya, hindi pwede, dito ka na lang, kasi nakakapagturo ka naman Ang tanong, matutuloy kaya siya na siya ay pupunta ng Calabar para maging missionary? Bata, huwag kang mawawala bukas. Kasi doon natin malalaman kung matutuloy ba siya o hindi. Word up! Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Para mas malaman namin kung talagang nakinig kayo sa ating kwentuhan, magkakaroon tayo ng review game. So, ang review game natin ay tatawagin I Draw It. Hahatiin namin kayo sa 2 grupo, at ang kada grupo na makakasagot ng ating tanong ng tama ay may additional points kung mahuhulaan niya ang idodrawing ng kanyang membro. Si Maria. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Ayan, so sa ating announcement, bukas, same time, same place. Magsama kayo ng mga kaibigan nyo para makapag-aral at mag-enjoy ulit tayo patungkol sa Diyos. Wow! O sige mga bata, ngayon bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, nananalangin muna tayo sandali, magpasalamat tayo at maingatan din tayo sa ating pag-uwi. Sige, tayo ay pumikit at tayo ay manalangin. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa lahat ng aming natutunan. Salamat din po sapagkat ang Panginoong Yesus ang aming tagapagligtas. Sana po ingatan mo kami sa aming pag-uwi at makabalik po kami bukas. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. See you See you tomorrow! tomorrow, mga bata!